Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is Friday. So malapit na muli ang araw ng linggo. Sama-sama na tayo. Binuksan na po ang bagong anunsyo, 50%, na kung saan ay magdaraos face-to-face worship, gathering together, and worshiping the Lord. Ngayong umaga, ito nga pala po si Pastor Jimmy, Evangelista, mula po sa siyudad ng San Pablo City, Life in Christ, na tayo po ay nagsasama-sama, manalangin, magbulay ng kanyang salita. Kaya sa umagang ito, patuloy natin sasambahin ang ating Panginoon. Patuloy natin siyang papupurihan dahil ang Diyos ang bigay ng buhay sa atin. Sa magitan ng awit na ito, hayaan po natin ang Diyos ay patuloy natin sambahin at papurihan. Hallelujah! Glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise you. Diyos ang pinagmalan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kung ano. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, araw muli ng aming pananalangin. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat alam namin, Panginoon, ang bawat umaga ay may bagong pag-asa, ang bawat umaga ay mayroong bagong sigla ng buhay. Panginoon, o Diyos ang manaroon, Panginoon, ang aking mga kapatid na ngayon ay naka-online, nanunood, sumasabay sa aming dasal at panalangin. Saan man sila naroon, Panginoon, ito man ay sa Pilipinas, ito man ay sa ibang bansa, dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagsama. Sa bawat usal ng aming mga labi at aming pananalangin sa iyo, ikaw ang nagsabi, Panginoon, sa Mateo 6, manalangin kami sa Diyos naming hindi namin nakikita, at ang Diyos na nakakakita sa amin ng lihim ay gagantimpalaan mo. Kaya dakilang Diyos ang dalangin ko, ang gantimpala, Panginoon, sa bawat isa ay sa amin. San man naroon ang aking mga kapatid, Amang Banal, dalangin ko, ang gantimpala ay patuloy mong ibigay, iabot sa bawat isa. Sapagkat ang pananalangin ay aming buhay, at ang buhay ay ang pananalangin. Kaya Ama, dalangin ko, huwag mong pagkukulangin, at idinideklara ko ngayong umaga, ayon sinabi ni David sa awit 23,
ikaw ang magbibigay at magsusupply ng kailangan namin sa aming mga lamesa. You will supply, Lord God, the load of every table, and you will anoint us with oil, and we will experience overflow. Dalangin ko, Panginoon, let your overflowing love, overflowing blessing be upon each everyone. Patuloy na iparanas mo, Amang Banal, ang pag-apaw. Naalala po namin dakilang Diyos ang isang kasalan sa Kana. Nung patuloy na pinuno ng tubig ang banga. At patuloy na ito'y binigay sa banquet master at nalasahan. Ang sabi ng banquet master, iba ito sapagkat ang una niyang nainom sa tuwing siya'y dadalo ng bawat okasyon. Ang unang inihahain ay ang masarap na halak at inhuhuli ang mababang uri. Subalit sa pagkakataong iyon, mataas na uri ng alak ang natikman. Amang Banal, dalangin ko ngayon, the best wine of blessing, overflowing blessing be upon each everyone, at patuloy na maranasan nila ang pag-apaw. Lord, hindi magkukulang, hindi magkakati ang aming bangan ng tinapay. Aagos ang langis, habang ito ay may sisidlang malalagyan, katulad ng ginawa mo sa babaeng bana. Kaya lamang tumigil ang langis ay nung wala ng basyong boteng lalagyan. Kaya dakilang Diyos ang dalangin ko ngayong umaga, saan man naroon ang aking mga kapatid, kaibigan, kapwa ko pastor, o sino man, Panginoon. Lord, nakita mo ang pangailangan ng bawat isa. May mga basyong meron po silang gastusin araw-araw. Dalangin ko, Panginoon, mula po sa kakaunting langis ay dadaloy ang masaganang daloy ng langis at wala pong matutuyuan. Salamat dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Bless our President, bless our Mayor, and bless us all, O God, in the name of Jesus. Amen. Sino ako? Praise God, praise God, praise God, praise God. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Today is Friday. No, tayo po ay nagsisiris patungkol sa ating pong meditation from the Word. No, meron din po akong everyday straight from God's Word. Yun po ay kada umaga ipinupost ko po yun sa aking FB, Facebook. At kada umaga naghahatid po ng pagbubulay. Napakahalaga po ang salita ng Panginoon. No, salamat at kagabi ay nagkaroon po kami ng mabungang talakayan, mabungang pananalangin ng amin po, ang aking po mga pastor. No, kasi meron po tayong 11 pastor dito sa siyudad ng San Pablo City, community pastor. Thank you lahat ng community pastor kagabi. We are so blessed, so nice. No, alam niyo sa panahon ngayon kailangan po tayo po ang lumikha na ikagagalak ng maraming tao. Tayo ang lumikha ng ikasasaya ng maraming tao. Sapagkat ang namin ang salita ng Diyos ay patuloy na magbibigay sigla katulad ng isang hamog kada umaga. Amen. So ngayon tutungo po tayo sa ating pong meditation. Ang aking pong sinisiris ay The Courses in Life. Katulad po ng aking introduction, ang bawat nangyayari sa atin, ito ay ating pagpili. Courses to choose. Katulad ng isang mangangaral o katulad ng isang estudyante na papasok sa eskwelahan, kailangan niyang alamin kaagad ano bang kurso ang kailangan mo. So that is our topic for the whole week, MWF. No, tinalakay po natin ng Monday, the first courses in life is to be saved or to be lost. Ang maligtas o mapahamak. Kaya ang sabi nga ay nasa atin yung pagpili. Amen. Kung mayroon po sa Deuteronomy 28 verse 1 to 14 and verse 14 down, you need to choose blessing or curse. Gusto man na piliin natin. At sinabi din ng Bible, you need to choose life. Kaya dito ating tinalakay, the first courses we need in our life. The Monday is to be saved or to be lost. Kaya ako naniniwala tayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Wednesday, ang ating tinalakay, to be saved.
Una, to be saved regarding in our spirituality, our soul. And Wednesday, ang ating pong isinunod na topic ay to be saved in God's will or your own will. Safe. No? So, kailangan po natin everyday safety. Kaya ang company, meron po tinatawag na safety measurement. Merong safety engineer. No? Kung ikaw ay mechanical engineer, kung ikaw ay engineer sa laboratory, no? Kasi nagtrabaho ako diyan sa gawaan ng serbesa. No? Meron pong tinatawag na safety measure. Bago ka palang pumasok nun sa bottling, kailangan naka-safety shoes ka. Meron kang helmet, meron kang full gear. Dahil papasok ka, hindi mo alam pag ikay nasa production ang mangyayari. Kaya, to be safe, in God's will or your will. Amen. Kaya pinili natin ang tayo'y mamuhay nang ayon sa kalooban ng Panginoon, sapagkat the safety place na tayo po'y ligtas dito sa lupa ay doing the will of God. Amen. And today, as I go to my closure, to be scriptural or logical. Ayan, mga logic. Ang ibig sabihin, humanism. Kaya sa panahon ngayon, kailangan po natin maunawaan ang buhay ng tao, the courses we need in life, no? Number 3, Friday, as I close this series, ay to be scriptural or logical. Kasi may mga bagay sa ating buhay na minsan ay naiibabawan ng mga lohika. No, yung bang isip mo? Pinipilit mong ma-reconcile sa iyong sariling dunong ang mga bagay na ang Diyos ang gumawa. Kaya minsan tayo po ay nagkakaroon ng pagtatanong, totoo bang may Diyos? Kasi logically, gustong i-reconcile. No? At kailanman, hindi kaya pong abutin ng ating kaunawaan, ng ating lohika, ating talino, ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Sapagkat He is the mighty God. No? Under ito sa kanyang supremacy. Under ito sa kanyang sovereignty. God is sovereign God. Kaya nga, hindi mo pwedeng lohika o humanism or wisdom by men ang i-interpret mo o ipamubuhay mo with regard to faith in God. Marami na pong sumuko. Kaya, praise God, today, no, maging ang NASA, maging ang lahat ng mga scientists sa buong mundo, ay natitreasure nila ang katotohanan ng Biblia. Amen? Naunawaan nila. Kailan lang po sa YouTube ay aking nabasa, natagpuan na, o ito ba ang bato noong panahon ni Moses na nagpabukal at nagpainom sa tubig sa ilang milyong Israelita? So, it is logical or scriptural. So, makikita natin ay yung na naglalaban, yun na nagtutunggali with regard to our faith to the Lord. Pinipilit natin ma-reconcile ng lohika, kaunawaan, galing sa ating sarili o scriptural o biblical. Kaya natatagpuan na. No, yung daw Ark of Noah, natagpuan na rin. Ito naman bato ni Moses na nagpainom sa Israelita sa humigit kumulang 5 milyon tao na Israelita, kababayan ni Moses, ay uminom doon. So, pinakita kung gano'ng kalaki. At may hati nga naman sa gitna. Ang tanong, ito ba'y lohika o scriptural o biblical? Marami pong patunay. Pero aking objectives pong ito is, that is the courses in life. Ito yung kurso na dapat mong malaman. Amen? Ito yung gusto na malaman mo upang maunawaan mo ang pundasyon ng iyong pananampalataya. It is not based to logic. Kasi pag sinabi logic, ay logic lang yun. No? Haka-haka, kuro-kuro, walang sapat na pundasyon. Kaya nagbabago yan. Kaya dito, ang objectives po ng ating closure, ng ating pong series is to be strong in our faith, to be established by the Lord, and to strengthen our belief to the Lord. Sapagkat sa panahon ngayon na nangyayari po sa mundong ito, ang tanong, it is logical. Ano ba solusyon dito? Logically interpreted or scripturally interpreted o Word of God. Amen? Kaya sa oras na ito, maikli lang po ito mga kapatid, no, bahagi lang po ng ating pagbubulay
No, kasi kung ating tatalakayin ito, napaka-lalim. Pero simple lang po. Ayon po dito sa aking pinrepare, ang Bible ang nagsabi po sa John chapter 3, verse 2 to 7. May mga bagay tayo hindi maunawaan, katulad ni Nicodemo. It is logical o scriptural. Ito po ang encounter ni Nicodemo sa ating Panginoon. Kung kayo may Bible, John chapter 3, verse 2. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one can perform the sign you are doing if God were not with you. And Jesus replied, Truly, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Yung issue. Ang sabi ng Bible sa verse 4, ang sabi sa sagot ni Nicodemo, how can someone be born again when they are old? Amen? Logical yon. Humanism yun. Paano nga naman ipapanganak ang isang tao kung siya ay malaki na? So, si Nicodemo, ang binabanggit ng Panginoon sa Kristo, spiritual and scriptural, ang sinasagot ni Nicodemo ay logical, human interpretation. Kaya sabi nga ni Nicodemo, ay sinagot siya, sabi ni Jesus kay, very truly, or no one can see the kingdom of God unless he is born again. Ito yung logical na sagot ni Nicodemo. How can someone be born again when they old? Nicodemo said, or asked, ang sabi naman ni Jesus, surely they cannot enter the second time into the mother's womb to be born. Kaya ang sabi dito, paano nga naman ipapanganak na muli? Kasi scriptural, biblical, sinabi ni Jesus, ay kailangan mo ma-born again. Ang sagot naman ni Nicodemo is logical. No? Wisdom by man, idea from man, human interpretation. Ay, paano sinasabi mo born again, mahalaga. Pero ako papanganak na muli. Kung isang tayo matanda na, ito ba'y papasok pa doon sa sinapupunan ng kanyang ina at upang ipanganak na muli? O, kita natin. No? Ang sinabi ni Jesus is scriptural and biblical. Pero ang sinagot ni Nicodemo ay logical and or human wisdom. Kaya doon, ano sinagot ng ating Panginoon? Let us proceed. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born again, born in water and the Spirit. Kaya makikita natin, verse 6, flesh give birth to the flesh, but the Spirit give birth in the Spirit. You should not be surprised at my saying, Nicodemo, you must be born again. Amen po ba? So makita po natin, biblical. Kaya ang pagiging born again, ito po ay hindi po religious identification, kundi ito po ay experience, biblically, not logically. Pero alam niyo, purihin ng Panginoon. Nung aking sinubaybayan si Nicodemo pala ay nakakilala kay Jesus. Bakit? Kasi nung inilibing si Jesus, noong Panginoong Jesucristo ay napako sa krus at ibinaba at dinala sa libingan. Alam niyo ba, ang biblical, si Nicodemo ay kasama sa paglilibing. Kasama, sumama doon. Hindi kasama ililibing, kasama. So ang ibig sabihin, Nicodemo became a follower. Bagamat sa John chapter 3, he is the ruler of the Jews. Gabi siya lumapit sapagkat si Nicodemo ay parang isang leader din na tinatawag na religious belief na lumapit kay Jesus. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, napakahalaga to know the courses. Your faith, amen, hindi pagbabaka-baka sakali, hindi logical. Huwag natin i-reconcile ang spiritual logically kasi under the sovereign power of God. Amen? Para bang ito yan no, isa nag-uusap. Ba't ba naging puti ang gatas ng kalabaw samantalang kinakain ay damo, ang kulay ng kalabaw ay kulay itim? No? Nire-reconcile mo. Amen? Hindi mo. Ang mahalaga dyan, may gatas na magbibigay sa atin na sigla. Ganon din ang Bible. Hindi pwede natin sabihin yan, gawa lang ng tao. Alam nyo, sabi ko nga po, no, nagtanong sa akin alam mo, pastor, yung Bible, gawa ng tao. Sulat ng tao. Alam nyo, ang kanyang pagtatanong ay para bang
may halong pilosopo. No, ba't yung paniniwalaan yan? Alam niyo, isinagot ko ito. Ay nanay, salamat po tayo. Dahil ang Bible ay sinulat ng tao. Kasi bakit? Tao ang babasa. Tao ang magbabasa. Tao ang nangangailangan. Kasi kung ang Bible ay sinulat ng manok, ay hindi po natin maunawaan ang sulat ng manok o sulat ng kabayo. Kaya dito makikita po natin, God is sovereign. Amin po ba? Kaya gawin ng Diyos yun eh. Kung ang ililigtas ay kabayo, kung ililigtas ay baboy, kung ililigtas ay manok. Pero alam naman natin si John chapter 3, verse 13 to 16, ay sinabi doon, kung paano itinaas ang ahas nung panahon ni Moses sa ilang, ganun din itataas ang anak ng taong si Jesus upang ang sino mang manampalataya ay maligtas at hindi mapahamak. Kaya, biblically, hindi logically. Kaya huwag mo sasabihin, ba't may pinako si Kristo? Wow! Kaya ngayon, makikita natin sa maikling meditation, napakahalaga po ang biblical. Ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, mawawala ang lahat, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ayon nga sa Times Magazine, nabasa ko, this book is the very most seller book. Bakit? Kasi mula pagkapanganak ng bata, binabasahan na ng Bible. No? Amin po ba? Tulad no, may inihandog akong bata. 2 months pa lamang, binasahan ko na ng Bible ang magulang. Then pag ang tao'y mamamatay na, namatay na, Biblia pa rin ang kailangan. Babasahan mo ang kanyang pamilya, iaaliw mo sila at sasabihin sa kanila, ang asawa niyo ay nasa Diyos. Paano natin malalaman? So, biblical. Kasi wala namang pumunta sa langit na pumanaog eh. Amen, ba't natin pinaniniwala na pag isang tao namatay na pupunta sa langit? So, paano mo paniniwalaan yun? It is logical o spiritual o biblical? Kaya ang Diyos ay nangako. Kaya ang Bible, it is a written word to every one of us para maunawaan natin ang mangyayari. Yung pandemic, yung mga nangyayari ngayon, mga kapatid, napakahalaga. So una, ang ating pundasyon ng pananampalataya, ito sinabi ng John chapter 3, you must be born again. May nagtanong sa akin, paano ako katoliko ako? Ang sabi ko sa kanya, abay, okay yun. Born again kang katoliko. Ay, paano naman ako? Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, born again ka. Kasi alam nyo, ang born again, it is not a religion. It is the word of Jesus coming from His mouth to be born again. Kasi pinanganak sa laman ay sa laman, sa tubig ay sa tubig, sa espiritu ay sa espiritu. O pinanganak ka, di ba, may laman? Galing sa binhin ng laman ng magulang. Di ba? Literally speaking, no tayo pinanganak, may panubigan, di ba? Kasi yun na nag-alaga sa atin, sa womb of our mother. And biblically, the water is the word of God. Kaya, si Nicodemo, nung nagtanong, ay sinagot si Jesus, biblical, scriptural, ang sinagot ni Nicodemo ay, ang sinagot niya ay logical. Pero purihin ng Panginoon, ang born again, mga kapatid, ay hindi po religion. It is an encounter, it is relationship, it is a new life. Born again, katulad ko. Dati ako sa laman, ako'y Jimmy mayabang. Pagpunta ng gatid, tanong mo kung sino Jimmy doon. Ay, nako, makalaman talaga. Nakikibakbakbakan. Pero, when I became born again, when I received Jesus Christ as Lord, nabago na yung kurso ng buhay ko. Nabago na bakit? Kung dati alipin ka ng laman, ngayon ay alipin ka ng Espiritu ng Diyos. Nung dati ang nagdo-dominate sa iyo ay ang iyong laman, logically, human speaking, wisdom. Amen? Nung ibinigay natin ang buhay natin sa Panginoon, nag-dominate sa ating ngayon na spiritual, scriptural, and spiritual. Kaya bumubuo ito na tinatawag na spiritual characteristic. Amen? Kaya napakahalaga. So, nung tayo ay nagkaroon ng born-again experience, ang sabi naman ng Bible dito sa 2 Timoteo, chapter 3, all the scripture is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may truly be equipped. Kaya ngayon tayo, kailangan naman tayo ma-equip. Amen? Di ba yung isang bata, physically, pinanganak, pakainin mo ng gatas, pakainin mo ng tinapay hanggang sa lumaki. So, nag-grow. Ganon din po ang ating spirituality.
the main course of our spiritual life is to be fed by the Word of God. Ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Dito tayo mag-grow. Kasi pag hindi mo laging binabasa to, logical lang iyong lalabas sa isipan mo. Amen po ba? I-interpret po ang Bible logically speaking. Bakit? Kasi kulang ka sa Word. Kaya kailangan maging puno tayo sa salita ng Panginoon for us to live according to God's will. To save and to save. Amen? Kaya napakahalaga nito. To be biblical. Kaya kung tawagin nga po ang church ay Christ-centered, full gospel Christian ministry. Ang ibig sabihin, nakasentro ka kay Kristo. At ang pinagbabasihan ng pananampalataya mo ay Word of God. Because the object of our faith, Jesus, the basis of our faith, it is not logical. It is not science. The Word of God is the basis of our faith. Kaya nga, tuturuan tayo dito. Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, all the Scripture is God-breathed, is useful for teaching. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, tuturuan ka ng Panginoon. Amen? Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, sino magtuturo sa iyo? Kaya ang hahagilapin mo logically, yung quotation, maraming magagandang quotation naman. Amen? Pwede natin i-post yun. Pero wala po yung power. Just only informative. Ang ganda ng quotation. Nakuha niyo po ba ako? Pero kapatid, pag ang Word of God ang kino-quote mo, powerfully, God will change our life. There is so many beautiful message from the quotation of other person. Ako naman ay nagbabasa din nun. Pero tandaan natin, walang kapangyarihan yun. Books can inform us, but the Bible transform us. Kaya nga lagi tayo magbasa. Because the Bible, it is useful for teaching, rebuking, correcting, training in the righteousness, so that the people of God may truly equip. Kaya lalago tayo. So, may iwasan yung logical. Human. I-interpret mo, logical, human. Pero kung ikaw is scriptural, amen, when you pray, is scriptural. When you serve the Lord, is scriptural. Praise God. Hallelujah. Your word never be in vain. As I close, ang sabi dito ni Pablo sa Aklat ng Galacia, no, pinapagalitan niya ang mga taga-Galatian people. No, as I close, babasahin ko na lamang, makinig kayo. Ang sabi ng Galatia 3:2 hanggang 7. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? So, hindi sa mga gawa, kundi tayo ay nakarinig patungkol kay Kristo. Amen po ba? Patungkol kay Kristo. Napakalaga. Talaga bang napakahangal ninyo, mga taga-Galacia? Nagsimula kayo ng espiritual at ngayon, nais pa ninyo magtapos sa pamagitan ng inyong sariling lakas? Kasi ini-interpret nila ang dahilan, namumuhay sila sa tinatawag na flesh, makamundo. Kaya nila masyadong ini-issue. Kaya sa diretso ang sinabi ni Pablo, kaya kayo hindi makapabuhay ng espiritual, namumuhay pa kayo sa laman. Amen. Diretsahan sinabi. Kaya ano sabi dito? Wala na bang halaga sa inyo ang maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Mayroon pa naman siguro. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Kaya makita natin si Pablo, Christ-centered, servant of the Lord ito. No, hindi dahil sa kautusan. Kay Kristo. Kasi minsan ito, totoo. It is truth. Masyado yung hina-highlight natin, the love of God, that is true. Hina-highlight natin ang grace of God, that is true. Pero mga kapatid, dahil sa narinig natin sa Panginoong Kristo, kaya tayo tatutong magmahal, kaya tayo nakaranas ng grasya ng Panginoon. Because of Christ. Amen? To be biblical. Kasi pag hindi center kay Christ, nako, lilihis na kaunti sa logical. You will interpret the Bible logically. Yung magagandang bagay. Kaya nga, go back to the Bible. Go back to the Scripture. Amen? Go back to the Scripture.
Kaya sabi nga doon sa isang great man of God, sa pagsamba sa Diyos, it is not emotional. It is theological. Amen? Kasi pag ang pagsamba sa Panginoon, emotional, umiiyak ka, natutumba ka, tumatalong ka, emotional. Pero maganda din naman yon. Pero the real foundation, why we worship God is theological, is scriptural, is scripted. Ano ba sinasabi ng Bible? Amen po ba? Yes, pumapalakpak tayo because the Bible says. Yes, umiiyak tayo because the Bible says. But, pag ito ginagawa natin emotionally, hallelujah, it is not biblical. Na doon ka lang nagbabase. Ano naman sabi ng verse 6 ng Galatians chapter 3, verse 6, no? As I close this passage. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya sa Diyos dahil dito. Siya itinuring ng Diyos sa taong matuwid, ngunit gaya ng maliwanag na mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Kaya yung pananalig ay iniangat. Kaya kay Abraham. And last verses, Galatians chapter 5, verse 16. Makinig po kayo. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyo patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. O, kita nyo? Direct po ito, sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia. Direct sinabi niya, kaya minsan nalilihis sa laman ay logical na yun eh. Humanism. Amen? Hindi, ganyan eh. No. Ang sabi dito ni Pablo sa verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Sabihin nga natin, patnubay sa inyong buhay at hindi, para hindi kayo maging alipin ng laman. Sapagkat ang mga nasa na laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. Kaya makikita natin, ang mga nasa na laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. Kaya mga kapatid, ay ito. Lagi naglalaban ng dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang inyong nais gawin. Kasi, ito nga, naglalaban ng spiritual, logical. No? Naglalaban ng spiritual, flesh, laman. Kaya hindi ka makapag-concentrate sa nais mong gawin. Kasi bakit? Laman, spiritu, spiritu, laman. Ano ang sabi ni Pablo? Sa verse 16, sinasabi nyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Kasi minsan umaalipin sa atin ang laman. Umaalipin. Kaya hindi tayo makapamuhay ng espiritual. So ngayon, hindi mo papahalaga ng espiritual. Kasi namumuhay ka sa laman eh. Wala ka nang binabasang Bible. Kaya simple lang mga kapatid, read the Bible. Kasi pag hindi ka nagbabasa, tinamad ka magbasa ng Bible, logic na lalabas sa labi mo. Logic. Kasi ano sabi ng Bible? Kung ano lumalabas sa labi, laman ng puso. O, ano na ilalaman mo sa isip mo, sa puso mo? Logical, emotional. Pero ano mang mangyari, dahil ikaw ay puno ng salita ng Diyos, mamumuhay ka at patuloy nagagabayan ng Espiritu ng ating Panginoon. Mananatili ang buhay, mananatili na naandun ang tinatawag na patnubay ng ating Diyos. Sapagkat bakit? Ang Panginoon ang ginagawa nating gabay sa ating buhay. Amen? Kaya sa ating pagkatapos, patuloy natin bigyang oras. Ang tayo ay mapuno. Mapakain natin ang ating buhay na espiritual. Maiiwasan ang logical, maiiwasan ang makalaman kung tayo puno ng espiritual o ng salita ng Diyos. Sa ating pagtatapos, kung tayo kumakain araw-araw, physical, pakainin natin ang ating buhay espiritual. Sapagkat ito ang sabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Iniiwan ko sa inyo na ang buhay natin ay pansamantala, kailangan natin ang ating Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat sa araw na ito. Muli naming marinig ang kahalagahan ng Scripture, ng salita mo, upang maiwasan namin ang lumakad sa laman. Pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan mo sa bawat araw. Bigyan mo kami ng gutom at panahon na magbasa ng Biblia, sapagkat ito ay pagkain ng aming buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Sumati ng pag-ibig ng Diyos. Magandang umaga. Ito nga pala po si Pastor Jimmy na nagsasabi, life is amazing, winning is our calling. God bless you and I miss you. Di ko akalain na ako ay bigyang pansin. Ang taong ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas ni ginto